Kasunod ng balitang yan, makakapanayam namin si Philippine Coast Guard Commander and Spokesperson Arman Balillo. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali sa inyo pong lahat at sa inyong taga-subaybay. Opo, sir. Bigyan niyo naman po kami ng update. Nasaan na po ba ang salvage operations ng USS Guardian as of this hour? Kahapon noon, isisimula na yung dismantling ng mga barko, yung mga parts ng barko. Mag-i-start siya dun sa mga communication facility dun sa taas, no? Kasama na dyan yung sonar, yung mga radars, at ikakat na po sana ito, pero because of the bad weather, halted po yung operations kahapon. Several attempts were made, but unfortunately, kailangan nilang bumalik because it will compromise po yung safety ng mga workers, yung mga salvage workers dun sa area. But today, based sa report that we received from Coast Guard District Palawan Commodore Evangelista, the operation pushed through, and I'm sure yung intention kahapon na magpagsimula ng cutting ng mga parts ng communication equipment would be done today. And so far, bagamat meron pa rin laki ng alon, hindi siya ganun kalaki katulad kahapon, at maganda naman yung visibility. So we're just waiting for the report, and hopefully magsimula na ito from today hanggang doon sa tinakdang deadline sa March 23rd. Commander Balillo, aside po from the bad weather, what are the other difficulties po or obstacles na na-encounter ng operation so far? Very dynamic itong salvage operations na ginagawa. From time to time, meron silang nakikitang additional na puputulin o kaya tatanggalin doon sa area. Kaya nagbabago-bago yung mga timeline sila. Of course, the weather is a factor to reckon with. Ito yung pinaka-main factor na tinitingnan namin kung saan nag-a-adjust yung salvage plan according to according sa kalagayan ng panahon. And katulad nga ng nasabi ko, yung dynamism ng operation would be determined by the weather and some other matters that would be discovered along the way in the operations. Commander Balillo, matanong ko naman po, alin pong mga ahensya ng gobyerno natin ang involved po dito? And siguro yung mga iba po pong mga ahensya or mga people that are involved in helping po with the operations? Or basically, ang Task Force Tubataha is led by the Philippine Coast Guard. And andun din po ang Philippine Navy, yung Western Command, yung Tubataha Management Office, tsaka yung provincial government po ng Palawan. From time to time, meron kaming operation center doon at nag-meeting po ito kasama ng mga US Navy representatives, and we keep on updating kung ano man po ang nangyayari doon sa salvage operations. Opo. Medyo kasi may katagalan na rin po itong nakabahura po, yung USS Guardian na nasa Tubataha Reef. Habang tumatagal po ba yung operasyon, meron po ba kayong monitoring reports na maaaring lumaki po yung damage sa bahura? Based doon sa last assessment, walang pagbabago doon sa posisyon ng barko. Pag nakita niyo yung mga underwater video, nakabahura talaga siya doon sa mga corals at wala po siyang paggalaw pa na na-observe. Based doon sa mga reports sa amin ng mga salvage operators at saka po ng Coast Guard divers na palagi pong nagbibigay ng assessment doon sa area. Dumaan po yung bagyong Krising, pero wala naman pong ding na-report sa amin na gumalaw yung barko. Sir, natanong na po namin to before, and gusto lang po namin matanong po ulit, meron na po ba kayong timetable sa operation or may allowance para syempre sa mga weather conditions po na na-experience, katulad po ng nabanggit niyo na bad weather po na na-experience kahapon? Kailan na po ba ang target na completion ng operation na ito? March 23rd po yung Senate ng mga salvage operators. Of course, hindi naman po natin pwedeng sabing fiction sapagkat meron mga factors na kinoconsider, yes. And pwede depende po sa magiging kinakalabasan ng operation on a day-to-day basis. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Commander Arman Balillo ng Philippine Coast Guard. Magandang araw po sa inyo.